Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel kung saan tinitingnan natin ang madidilim na lihim sa likod ng ningning ng showbiz. Dito, pinag-uusapan natin ang mga kwento ng kasikatan, kapangyarihan at mga kasong yumanig sa mundo ng mga kilalang personalidad. Ito ang Untold Truths at ito ang iyong gabay sa mga tunay na kwento sa likod ng kamera. Ayon sa isang security guard na pamilyar sa sitwasyon, minsan daw ay isinabit si Yu Minglong sa labas ng bintana ng mahigit isang oras. Dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan at maraming tao mula sa kalye ang nagtipon sa harap ng Sunshine Shandong Complex. Ngunit ayon sa mga nakakaalam, napakalalim umano ng pinagmulan ng lugar na ito. Konektado raw ito sa isang komplikadong network ng mga taong may impluensya. Sa Shanghai, sinasabing taon-taon ay dumaranas si Yu Minglong ng matinding hirap. 3 beses pa raw sa isang taon siyang sinasaktan hanggang sa mapasigaw sa sakit. Marami ring nagsasabing matagal nang nasira ang kanyang mukha. Samantala, binabanggit din na ang susunod na 2 posibleng biktima ay sina Gu Junchan at Cheng Duling. Kaya ang tanong ngayon, lumitaw na rin ba ang kanilang mga kapalit? Yan ang ating aalamin sa episode ngayong araw. Ayon sa ilang netizen, tila may nakaukit na baliktad na karakter na Chino sa mukha ni Yu Minglong. Ang salitang Shin nang ibig sabihin ay puso. Sa mga larawang kanilang ibinahagi, makikita ang isang peklat malapit sa kanyang sentido at kapag tiningnang mabuti, kahawig talaga ito ng baliktad na hugis ng puso. Walang nakakaalam kung kailan nasira ang kanyang mukha, ngunit simula noon, napilitan daw siyang gumamit ng makeup at maskara upang maitago ito. Bukod pa rito, sinasabing 3 hanggang 4 na beses bawat taon siyang nakakaranas ng matinding pagdurusa, bagay na nagpatuloy umano sa loob ng mahigit 9 na taon. Ang mga gwardyang nakatarga para magbantay sa kanya ay inilarawan bilang higit pang mabagsik kaysa sa mga tinatawag na black police. Lagi raw nagliliyab ang kanilang mga mata sa galit na para bang handang sakmalin siya sa anumang oras. May mga usap-usapan din na noong 25 taong gulang pa lamang si Yu Minglong at nagsisimula pa lamang sa industriya, napansin na siya ng ilang makapangyarihang personalidad sa showbiz. Sa likod ng mga biyudang tagapagmana na umuni nag-aalaga ng mga batang artista, mayroon din daw mga kalalakihang may baluktot at mapagsamantalang hangarin. Sa kanila, ang pinakakilalang pangalan ay si Shinky, ang sinasabing malupit na chairman ng Tianyu Media. Upang makuha at kontrolin si Yu Minglong, gagawin daw niya ang lahat kahit palabagin ang hangganan ng tama. Isang nagpakilalang paparazo naman ang nagsabi na malayo raw sa pagiging malinis ang mundo ng aliwan. Ayon sa kanya, madalas niyang makita ang ilang artista na lumalabas sa iba't ibang kwarto ng mga lalaki tuwing umaga, mga miyembro ng film crew na nagsasama-sama parang mag-asawa, mga lalaking aktor na nagbibigay serbisyo sa parehong mayayamang investor at mga babaeng screenwriter at pagkatapos magkasabay pa silang umuuwi. Ngunit ayon sa kanya, ibang-iba si Yu Minglong. Pinanatili raw nitong malinis ang sarili at tumangging umasa kaninuman. At dahil doon, siya ang naging punteriya. Hindi umano gusto ng kanyang management na sumikat siya. Kung pinayagan daw siya, maaaring umabot sa mahigit 20 milyon ang kanyang tagahanga noong taong 2019. Dagdag pa ng source, may ilang kumpanya na gumagamit ng matitinding paraan para parusahan ang mga artistang hindi sumusunod. Ikinuwento rin niya na si Long Danny, dating CEO ng Tianyu Media, ay minsang sinubukang pilitin si Liu Chun, ang pinakakumikitang talent nila, na magipagkita at magipaghapunan kay Zhao Benshan. Upang makumbinsi ito, binigyan pa raw siya ng sports car na nagkakahalaga ng 5 million yuan at isang villa sa Beijing na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ngunit tinanggihan ito ni Liu Chun at ang sagot lamang niya ay abala ako, wala akong oras. Bukod pa rito, sinasabing ganap na kinokontrol ng mga taong iyon ang buong buhay ni Yu Minglong. Maging sa bawat aspeto ng kanyang trabaho at araw-araw na pamumuhay, may mga taong itinanim upang bantayan at manipulahin siya. Ayon sa isang audio recording na umunoy nagmula sa isang security guard, noong araw ng insidente ay nakatalaga siya sa may gate upang magmasid. Ngunit ayon sa kanya,
Bago pa man dumating ang mga lalaking nakasuot ng shoe covers, may isang taong sinadyang utusan siyang umalis upang hindi niya masaksihan ang mga mangyayari. Ang hagdan papunta sa itaas ay nasa loob mismo ng kanilang bahay at maging ang property company na namamahala sa gusali ay pagmamay-ari rin ng mga sangkot. Lahat ng security guard sa lugar na iyon ay mga tao nila. Pati ang mga tindang gulay sa paligid ay pinapatakbo raw ng kanilang mga kamag-anak. Kaya nang mapansin mga tao na tanging CCTV footage lang ni Yumanglong habang bumabalik siya sa elevator ang naiwan, marami ang nagtanong. Bakit iyon lang? Ayon sa mga insider, nabura na raw ang lahat ng iba pang video ng mismong pamunuan ng gusali. Dahil sa takot, sinabi ng security guard sa kanyang asawa na malaki ang gulong nangyari at kapag siya ay nadamay, hanapin na ganito ang lalaking nakasombrero. Ang tinutukoy niya ay ang isang pulis, ang tanging taong maaari daw nilang lapitan kung sakaling siya ay mahuli o mapahamak. Kinagabihan ng insidente, isinabit si Yumanglong sa labas ng bintana ng mahigit 1 oras. Ayon sa mga saksi, bago ito mangyari ay narinig pa raw siyang sumisigaw ng Fan Xiaohua, "Tulungan mo ako. Madudulas na ang kamay ko." Matagal na raw siyang pinapahirapan noon at ang mga sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Marami ang nakarinig ngunit walang nangahas na kumilos. Ang dahilan ayon sa mga residente ay dahil konektado sa isa't isa ang management company, ang security team at maging ang mga developer ng complex. May mga netizen na naniniwalang ang pamilya Liming ng Jiguangguang ang siyang mga developer ng lugar, ngunit may iba ring nagsasabing ito ay pag-aari ng pamilyang Fujicha. Ang lolo ni Fujicha, si Fu Tingshu, ay isa sa mga unang major general ng hukbong komunista sa China. Samantala, ang kanyang ama naman na si Fu Jinlong na kilala rin bilang Fu Jianin ay Deputy General Manager ng Yangguang Xinyu Real Estate, isa sa mga pangunahing developer ng Sunshine Shandong, katuwang ng Beijing Capital Group, isang malaking state-owned enterprise na nasa ilalim ng Chinese Communist Party. 2 artista ang sinasabing naglaho at marami ang nagtataka kung napalitan na ba sila ng mga kapalit o doubles. Ngunit hindi doon nagtatapos ang madidilim na lihim ng industriya ng aliwan. Kamakailan, may 2 pang kilalang personalidad ang sinasabing nanganganib. Ang una ay si Go Junchan. Noong 5 ng Nobyembre sa isang livestream, isiniwalat ng British psychic na si Tai William na lumabas sa kanyang divination ang mga masasamang palatandaan, mga simbolo umano ng karahasan at kamatayan. Ayon kay William, may isang nakatagong puwersang patuloy na nagmamasid kay Go Junchan at posibleng nasa matinding panganib ang aktor. May mga ulat na nagsasabing konektado rin si Go Junchan sa Tianyu Media sa pamamagitan ng isang trademark registration na may kaugnayan umano sa mga sandata. Noong 1 ng Oktubre sa kanyang birthday livestream, napansin ng ilang tagahanga ang ilang kakaibang kilos ni Go. Gayunpaman, makalipas ang ilang linggo, noong 5 ng Nobyembre, nakita siya sa paliparan at nagpost ng mga larawan at video na tila layuning pabulaanan ang mga kumakalat na chismis. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga espekulasyon. May ilang netizen na naglabas ng body double theory na nagsasabing ang lalaking nakita sa paliparan ay hindi ang totoong Go Junchan. Ayon sa kanila, hindi kailanman tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara marahil upang maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Napansin pa raw ng iba na iba ang hugis ng kanyang tenga, mas bilugan ang mukha at ang mga mata ay tila mapurol at malamig. Malayo sa masigla at inosenteng anyo ni Go na nakikita ng mga fans sa kamera. Kinagabihan ding iyon, bigla namang nagpost sa Weibo account si Go ng 2 salita lamang. Hao Chi, na ang ibig sabihin ay masarap. Agad nitong pinaalala sa mga netizen ang pangalan ni Cheng Ching Song na minsan na rin gumamit ng parehong salita sa isang post. Ayon kay Master Mashan, isang kilalang tagapayo sa larangan ng divination sa ilang madidilim na ritual ng sakripisyo, may tinatawag na yugto ng pagtanggap ng kaluluwa. Sa bahaging ito, 7 tao raw ang tumatanggap ng tig-isang kaluluwa ng biktima. Kapag ang ika-4 na kaluluwa ay natatanggap, kailangang isigaw ng tumatanggap ang mga salitang, "Ako ang ika-4 na kaluluwa. Masarap." Noong taong 2016,
Matapos ang pagkamatay ni Chow Renliang, si Cheng Chingsong ay nag-post ng parehong salita. Masarap. Ginawa niya ito muli matapos ang insidente kay Yu Menglong at ngayon, gayon din ang ginawa ni Go Junchan. Kaya't marami ang nagtanong kung alam ba talaga ni Guo ang madilim na kahulugan na dala ng dalawang salitang iyon sa internet sa kasalukuyan. Sa kabilang banda, kung pagbabatayan ang mismong post, makikita na may kasamang larawan ng pagkain. Isang lokal na specialty mula sa Leshan Sichuan na tinatawag na baoba, isang matamis, malambot at mabangong kakaning gawa sa malagkit na bigas. Gayunpaman, marami pa ring overseas fans ang nakaramdam ng kakaibang kaba matapos makita ang naturang post. Ayon sa ilan, kung titingnan mula sa perspektibo ng ritual na sakripisyo, may paniniwala na kailangang magbigay ng mga palatandaan o coded symbols ang mga gumagawa ng ganitong uri ng gawain. Tila ba humihingi ng pahintulot sa pamamagitan ng mga nakatagong senyales bago ito isagawa. Gayunpaman, hindi pa rin nakukumpirma kung ang post ni Go Junchan ay may ganoong nakatagong kahulugan o simpleng larawan lamang ng pagkain gaya ng inakala ng iba. Ano sa tingin ninyo? Kamakailan, isang serye ng mga larawan ni Go Junchan ang naging usap-usapan online. Napansin ng mga netizen na kahawig ito ng mga kakaibang photoshoot ni Yu Menglong, parehong may nakakabahalang aura at halos magkapareho ang istilong artistiko. Dahil dito, may ilang naniniwalang ang mga litratong iyon ay kinuha para sa ibang layunin, lalo na't kapansin-pansin ang pagiging magkatulad ng tema at ang madilim na atmosfera ng mga ito. Maging ang mga pose at ekspresyon ni Go sa mga larawan ay nagdulot ng kakaibang kilabot sa mga nakakita. Marami tuloy ang nakaramdam ng matinding kutob na siya raw ang maaaring sumunod sa sinapit ni Yu Menglong. Ang pangalawang personalidad na sangkot sa mga espekulasyon ay si Chen Duling. Ayon sa ilang netizen, ang Chen Duling na lumalabas sa isang livestream noong 18 ng Oktubre ay hindi raw ang totoong siya. Sa nasabing video, maririnig daw sa likuran ang mahinang iyak ng isang babae na pinaniniwalaang maaaring ang tunay na Chen. Sa kanyang pinakahuling birthday livestream, napansin ng mga manonood na nakasuot si Chen ng hood na tila bahagyang hinihila. Sa ilang screenshot mula sa video, makikita na lang maangat ang kanyang buhok, lumitaw ang gilid ng silicone hood na tila nakadikit gamit ang malinaw na adhesive tape. May mga nakakita rin ng manipis na linya ng material malapit sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg. Karaniwan itong natatakpan ng buhok o damit, ngunit sa ilang frame, bagya itong nakita at ayon sa mga obserbasyon, hindi raw tugma ang kulay at tekstura ng balat sa bahaging iyon. Sa isa pang kuha, mapapansin na iba rin ang hugis ng kanyang tenga, dahilan para isipin ng ilan na silicone prosthetic din iyon. Dahil dito, gumawa ang mga netizen ng side-by-side comparisons ng tinatawag nilang totoong Chen at Peking Chen, kalakip ang ilang detalye. Una, ang tunay na Chen ay may earlobes na nakapwesto ng mas mahaba kaysa sa kanyang mga butas ng ilong, samantalang sa Peking Chen, magkasing taas ang mga ito. Pangalawa, ang tunay na Chen ay may nunal sa ilalim ng kaliwang mata, ngunit wala ito sa Peking bersyon. Pangatlo, ang panga ng tunay na Chen ay pahilis papaloob at kitang-kita ang mga ugat sa leeg. Sa Peking bersyon naman, mas malapad ang panga at makinis ang leeg. At pang-apat, ang balat ng tunay na Chen ay maputi at may natural na pamumula, samantalang sa Peking bersyon, mapusyaw at may bahid dilaw. Sa naturang livestream, napansin din ng mga tagahanga na habang nagbabasa si Chen ng mga sulat ng fans, tila walang emosyon ang kanyang boses at malayo sa dati niyang masigla at may malalim na tono. Maging ang anyo ng kanyang mukha ay napansing mas maikli kaysa sa dati. Dahil dito, marami ang naghihinala na si Chen Duling ay maaaring kontrolado rin ng isang tiwaling kumpanya. May mga nagsasabing magkaugnay pa sina Yu Menglong at Chen Duling. Noong 11 ng Nobyembre taong 2020, sa isang closing ceremony ng Second Chinese Online Film Week, sabay silang naglakad sa red carpet. Makikita roon kung paano naging maginoo si Yu Menglong habang inaayos niya ang damit ni Chen. Pagkatapos, magkasama pa silang tumugtog ng piano sa entablado, isang forehand performance na naging simbolo ng pagkakaisa at magandang samahan ng dalawa. Kung ating iisipin,
Hindi naman ganap na imposibleng mangyari ang tinatawag ng ilan na body double theory. Sa isang variety show ng Hunan TV na pinamagatang The Great Human Transformation, ipinakita kung paano gamit lamang ang isang makatotohanang human skin mask ay maaaring magmukhang ibang tao ang sinuman, maging isang babae na naging lalaki o kabaligtaran. Kung posible iyon, hindi malayong mangyari na isang babae ang magmukhang ibang babae o isang lalaki ang mag-anyong ibang lalaki. Habang mas pinag-aaralan ng mga tao ang Tianyu Media, mas lumilinaw na ang kumpanyang ito, isang state-owned enterprise sa ilalim ng Chinese Communist Party, ay mas madilim at masalimuot kaysa sa inaakala ng karamihan. Kamakailan, isang overseas netizen ang nagbahagi ng impormasyon sa komentador na si Lee Dayu. Ayon sa kanya, tila naitakda na ang kapalaran ni Yu Menglong noong araw na sumali siya sa Tianyu Media. Inilarawan pa ang kumpanyang iyon bilang pugad ng kasamaan kung saan halos lahat ng naroon ay tila nagtatago sa takot. Ayon pa sa pahayag na iyon, 12 taon na raw inaabuso si Yu ng mga taong nasa loob ng kumpanya. Sa mga nakaraang araw, napansin ng ilang taga-subaybay na sa Baidu profile ni Yu Menglong, tinanggal na ang pangalan ng kanyang management company. Sa halip, isang bagong linya ng pahayag ang idinagdag. Ayon sa isang empleyado ng Tianyu Media, matagal na raw nag-expire ang kontrata ni Yu at wala na silang alam sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ngunit sa Wikipedia, malinaw pa rin na sa Tianyu Media ang nakatalang agency ni Yu. Alam ng marami na matagal na siyang nakatali sa kumpanyang iyon at hindi kailanman nakalaya. Kaya't malinaw sa ilan na may nagbago o nag-alis ng impormasyon sa Baidu page. Gamit ang Wayback Machine, isang global web archive, sinuri ng isang tao ang mga pagbabago sa pahina ni Yu. Ayon sa kanilang natuklasan, noong 8:42 AM ng ika-11 ng Setyembre taong 2025, malinaw pang nakalista sa Baidu ang Shanghai Tianyu Media Company Limited bilang kanyang ahensya. Ngunit pagsapit ng 1:48 PM, binago ang pahina. Tinanggal ang pangalan ng kumpanya at idinagdag ang bagong linyang iyon. Ang pinakamaagang post tungkol sa pagkamatay ni Yu ay nagmula umano sa Weibo user na si Xiaoyan sa pagitan ng 10 o'clock at 11 AM sa parehong araw. Ngunit sa snapshot ng Wayback Machine na kuha 8:42 AM pa lamang, may mga banggit na ng kanyang pagkamatay. Isang bagay na talagang nakapagtataka. Maaari nga bang ito ay regular na trabaho lamang ng mga tauhan ng Baidu? Kung gayon, bakit nila binura ang pangalan ng Tianyu pagkatapos ng 8:42 AM? May ugnayan ba ang Baidu at Tianyu? At kung matagal nang natapos ang kontrata, bakit si Du Chang na inatasan mismo ng Tianyu Media ang nanatiling manager ni Yu Menglong hanggang sa huli? Bukod dito, ilang ulat rin ang nagsasabing may isang babaeng executive mula sa Beijing Media Company, si Chi Lili, na binuntirya umano ng Tianyu matapos niyang ipagtanggol si Yu Menglong. Batay sa mga bantang mensaheng ipinadala ng mga nasa likod ng krimen, lumalabas na kabilang sa mataas na pamunuan ng Tianyu Media si General Manager Lee, General Manager Zhao at isang tinatawag na Chairman Lee. Mula sa mga tugon ni Chi Lili, nalaman na si General Manager Lee ay tumutukoy kay Liming na kilala rin bilang Ji Guangguang, habang si General Manager Zhao naman ay si Zhao Xiaogang. Ayon kay commentator Lee Muyon, ang tinutukoy na Chairman Lee ay si Li Ruijiang, ang di umano'y asawang labas ni Li Dong, anak ni Li Changchun, dating kasapi ng Politburo Standing Committee ng Communist Party of China. Ipinapakita nito na handang gawin ng Tianyu Media ang lahat kahit papatahimikin o gantihan ang sinumang hindi sumusunod sa kanila. Noong ika-12 ng Setyembre, kasunod ng pagkalat ng balitang tungkol kay Yu Menglong, Beijing Qinghuan International Culture and Entertainment Company Limited ay nag-anunsyo ng pagtigil ng lahat ng ugnayan kina Cheng Qingsong, Liming o di kaya Ji Guangguang at Gao Taiyu, tatlo sa mga pangunahing personalidad na umano'y nasangkot sa kaso. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng Qinghuan na wala silang anumang alitan o negosyo sa mga nasabing individual at ang desisyon ay bahagi lamang ng internal management at development strategy. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ayon kay Limun, ilang araw matapos iyon,
hindi na makapaglabas ng bagong proyekto ang Chenghuan Entertainment. Sa mga screenshot mula sa Douyin, makikitang naglabas sila ng paunawa na hindi ma-upload ang kanilang mga bagong gawa ng walang paliwanag. Dahil dito, marami ang naghinala na Tianyu Media mismo ang nagsabotahe sa likod ng mga pangyayari. Itinatag ang Chenghuan Entertainment noong Nobyembre taong 2024 na si Chen Xinjiang ang legal representative. Ayon sa ilang netizen, dati siyang mataas na opisyal ng Tianyu bago magbitiw at magtatag ng sariling kumpanya. Samantala, sina Liming, Ji Guangguang at Shinki ay pawang senior executives pa rin sa Tianyu Media kaya't natural lamang na magkalaban ang dalawang kumpanya. Ngunit gaya ng sabi ng marami, ang kasamaan ay hindi maitatago magpakailanman. Sa kabila ng matinding censorship sa loob ng China, hindi sumusuko ang mamamayan. Libu-libong liham ng protesta ang patuloy na ipinapadala sa Beijing Postal Office at ang mga larawan ni Yu Menglong ay nagiging simbolo ng hustisya na kapaskil sa mga pampublikong lugar bilang paalala ng katotohanan. Noong ika-6 ng Nobyembre, bumagsak ng 5.29% ang stock price ng Mango Supermedia. Batay sa tala ng mga netizen, mula 36.42 yuan noong ika-30 ng Setyembre, bumaba ito sa 27.24 yuan, katumbas ng mahigit 25% na pagkalugi. Sa kabila ng pagsisikap ng mga malalaking investor na patatagin ito, mahigit 15 billion yuan o $2.1 billion na ang nawala sa market value ng kumpanya. Marami tuloy ang naghihinala na maaaring matulad sa sinapit ng Tianxing Huawen, ang parent company ng programang The Voice of China sa Zhejiang TV. Matapos ibunyag ni Coco Lee o Liwen ang di umano'y korupsyon sa loob ng programa at ang malungkot na kinahinatnan ng kanyang pagkamatay, bumagsak din ang halaga ng Tianxing Huawen ng 11 billion yuan sa loob lamang ng isang araw. Ang patuloy na pagbabanta at pagsisikap ng Tianyu Media na supili ng impormasyon ay palatanda ng kanilang takot at pagkataranta. Kaya't higit kailanman, kailangang magpatuloy ang paghahanap ng katotohanan. Dahil sa dulo, ang hustisya ay maaaring maantala ngunit hindi kailanman mawawala. Maraming salamat sa panonood at ito ang Untold Truths with Mystery kung saan ang mga lihim ng industriya ay hindi mananatiling nakatago magpakailanman. Kung umabot kayo sa part ng video na ito, huwag kalimutang ikomento sa ibaba kung taga saan kayo at anong oras niyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang aming mga viewers. Magkita muli tayo sa mga susunod na video at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta.